Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Hindi po siya nagkukulang. Kanina pang nag-worship, tuloy-tuloy ang agos ng ating luha. Totoo ako na pag gusto mo maglingkod sa Panginoon, may paraan. Hindi naman kaya ni Paul mag-drums, pero may paraan pala pag nasa puso mo. Kuha rin ako kasi si Tali, si Prince, hindi naman siya talaga singer, pero gusto niya. Pag gusto po natin, mayroon pong paraan. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay talagang sinasamahan ng Panginoon palagi sa ating ginagawa. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Talagang ito yung sign mo, Lord, na bibigyan mo kami ng malaking gawain sa lugar na ito, Ama. Kasi bawat lumalaking mga bata ay nagkakaroon ng puso sa pagsunod sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita. Talagang salamat din sa ating mga awitin. Salamat sa puso ng bawat isa na talagang nandun yung kauhawan sa salita ng Panginoon at sa pagpupuri sa Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat po Ama sa umaga nito, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, at kung mayroon ng Father God, may karamdaman, pagalingin mo, Ama, upang maayos ang kanilang makikinig. Salamat po, Father God. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga nito. Bigyan mo kami ng pangunawa at talinoan kung aming maunawaan. Salamat po, Panginoon. Paspasan mo ang iyong mga salita sa umaga nito, Panginoon, upang ito, Panginoon, maging pag-asa sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay sundin at mahalin natin ng Diyos para tayo pagpalain. So pag sinusunod po natin ang Panginoon at minamahal natin ng Diyos, ay meron pong pagpapalang ibibigay ang Panginoon. Diba sa ating mga magulang, pag sila'y mahal natin at sinusunod natin, ay natutuwa sila. At tayo ay kanilang ano. Sabi ko nga, sa buhay ko, simula ko maging bata at nagkaisip, talagang hindi ako minsan sumagot sa magulang ko. Hindi ako kahit na anong sabihin, talagang nandun yung pagsunod. At talagang naranasan ko sa mga anak ko rin na wala rin talaga sa akin. Pag sinabi ko, dun sila at hindi na sila nagre-reklamo. Salamat sa Panginoon, no, na talagang sa ating pong ginagawa, sa ating pagsunod, kahit nung una, kahit nung ako ay sa taytay, pag sinabi ng leader ko yun, hindi na ako nagtatanong kung may pira o wala. Nangungutang ako para sumunod. Gumagawa ako ng paraan para sumunod. Kahit na matumba pa kami sa motor, ginagawa ko. Dahil ayaw ko na maging isang araw, hindi rin ako sundin. Kaya sa ating pong pagtanim ng mga ginagawa natin sa Panginoon, hindi po natin itago ang ating kalooban. Kung ano ang ginagawa mo, yun din ang mararanasan mo sa buhay mo. Kaya nga sabi ko, kung ano ang ating itinatanim ng mga nakaraang taon na harbisin po natin yun ngayong taon. Salamat sa Panginoon. Naalala ko nung ang sabi ng Biblia, nung magkasala si Eva at si Adan, sila ay kumain ng prutas na pinagbabawal ng Panginoon. Ang ginawa po niya, sila ay nagtago nung naramdaman nila padating na ang Panginoon. Napakinggan nila yung yapak ng Panginoon. Sabi, bakit kayo nagtatago? Kumain ba kayo ng punong ipinagbabawal ko? At nagsabi sila, sabi kasi nung babaeng binigay mo sa akin, kumain ako. Sabi nung ahas kasi, maraming sinisisi. Pero nandun po yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kasi nakita ng Panginoon na ang kanilang damit ay yung mga tinagping dahon ng kahoy. Sabi ng Panginoon, ginawa niya ng damit si Eva at si Adan. At ang ginawa pong damit ay balat ng hayop. Ibig sabihin, pumatay pa, nang huli pa ang Panginoon ng hayop para balatan at para igawin sa kanilang damit. Sa ating pong buhay, bakit po tayo yung ating kasalanan ay hindi nakikita ng Ama? Kasi yung pong ang Panginoong Hesus nung siya ialay, yung kanyang dugo
yung pong bumalot sa atin. Kaya tayo ay nagkaroon ng damit. Yung ating kahubaran, nakita ng mundo ang ating kahubaran, pero dahil sa Panginoon tayo ay kanyang dinamitan. Kaya ang nakikita ng Ama sa atin ay ang kanyang anak. Kaya tayo ay nagiging isang maputi na talagang pinagpala, binigay ng Panginoon sa atin yung mga bagay na para sa anak kasi yun ang tingin niya sa atin. Kasi yung ating kasalanan ay natabunan ng dugo ng Panginoong Hesus. Natabunan ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya dapat sundin at mahalin natin ang Diyos. At ang napakaganda po sa Panginoon, pag sinunod mo at minahal siya, mayroong kapalit na pagpapalang ibinibigay ang Diyos sa atin. Mayroong pong kapalit na pagpapalang na ibinibigay ang Diyos sa atin pag siya ay ating minamahal. Alam po ninyo, sabi ko nga, pag binabasa mo ang John 3:16, maaaring hindi mo pa ito talagang naunawaan. Kasi kahit 50 times mo itong basahin, hanggat hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, pag hindi ka pa lumuha, hindi ka pa lumuluhod, hindi ka umiiyak, pag ito'y binabasa mo, hindi mo pa nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Hanggat hindi mo kayang sundin ang kanyang sinasabi at hindi mo kayang panindigan ang gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo, hindi mo pa nauunawaan. 50 times, 100 times mong daanan, basahin ang kanyang salita. Saka mo lang masasabing tunay ang pag-ibig ng Diyos. Hanggat hindi ka lumuluha, hindi pumapaga ang mata mo pag ito'y nababasa mo, hindi mo pa totoong nauunawaan ang salita ng Diyos. Napakalalim po ng salita ng Panginoon na gustong ibigay sa atin at ito po ay may kakayanan para tayo ay pagpalain. Ito ay may kakayanan para tayo ay proteksyonan. Ito ay may kakayanan para tayo ipagtanggol. Ito ay may kakayanan para tayo bigyan ng magandang kinabukasan. Kumpleto po ang salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Meron po itong kapangyarihan na magdadala sa atin. Kaya pag binabasa mo ang John 3:16, hanggat hindi ka umiiyak, hindi mo pa ito totoong nauunawaan. Hindi mo pa ito totoong nararamdaman sa puso mo at sa iyong isipan. Pag nabasa mo ito, dapat maunawaan mo kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At masuklian man lang natin ito sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Ang lahat po ng pag-aari dito sa mundo ay Diyos po ang may-ari. Tayo po, wala tayong pag-aari. Sabi nga ni Hope, sabi niya, dilabas tayo sa mundo, wala tayong dala. Lilisan tayo sa mundong wala rin tayong dala. Sino ang magsasabi dito na, ang katawan ko, ako ang may-ari nito? Di ba dapat pag ikaw ang may-ari, alam mo kung ano ang meron dyan? Pag tinanong kita, ilan ba yung buhok mo? Kung totoong ikaw ang may-ari ng buhay mo, ng katawan mo, hindi mo naman masasabi, kahit nga yung kilay, pag tinanong kita, ilan yung kilay mo? Ilang taon ba itatagal mo sa mundo? Ano ba ang kakayanan mo? Kompleto ba ang lahat ng nasa loob ng katawan mo? Pag si Atan, pag ginawa niya yung tinapay, pag tinanong mo, ilang araw ba ito ang kakayanan nito bago mapapalis? Alam niya yan, kasi siya ang gumawa. Hindi tayo may-ari ng ating buhay. Ang ating buhay, ang ating pamilya, ang lahat sa atin, hindi tayo ang may-ari. Kasi kung tayo may-ari, dapat alam natin kailan ba ako mamamatay. Siguro gusto ko mga 200 years. Wala sa atin nakakaalam. Sabihin, hindi tayo talaga ang may-ari ng ating buhay. Wala tayong pag-aari kahit ang ating pamilya, kahit ang ating anak, kahit sino pa sa ating pag-aari natin, hindi ito atin. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Ang Diyos ang may pag-aari ng lahat ng ito. Kaya dapat lang natin siyang mahalin. Pero ang kabutihan ng Panginoon, pag siya ay minamahal natin, may pagpapalang ibinibigay ang Diyos. Wala tayong kakayanan, hindi mo nga kayang proteksyonan ang sarili mo. Hindi mo kayang ingatan ang sarili mo, kahit napakatalino mo pang tao. Ang Diyos lang po ang may-ari ng lahat. Ang ating lakas, ang sabi po sa Awit 24 verse 1, ang sabi po dyan, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh ng ating Panginoon. Hindi po tayo ang may-ari.
Ang Diyos po ang may-ari ng lahat. Yan. Maging ang lugar na ito ang kinauupuan mo, lahat ng nasa iyo, pinakikinabangan mo, ang Diyos ang may-ari niya. At pag yan po ay pinahalagahan natin, na tinanggap natin sa ating sarili na siya po ang may-ari, siya po ang mag-iingat yan sa katawan mo niya. Pero pag sinabi mo, ako ang may-ari nito, isang apoy lang sa langit, tupok ang isang city. Wala tayong pag-aaray kahit anuman sa mundo ito. Lahat ay nasa Panginoon. Kaya pag sa Panginoon natin pinagkatiwala ang lahat, ang Diyos po ang magpapala sa atin. Amen. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ang Diyos po ang may kakayanan sa lahat ng bagay. Matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Kahit ang ating pamilya, ipagkatiwala natin sa Diyos. Pwede tayong tumulong, pero lahat ng bagay dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Pag tayo ay mayroong problema, lahat-lahat, ang Diyos ang ating nilalapitan. At siya rin ang nagtatanggol sa atin. Iniingatan niya tayo, pinuputiktahan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Minsan, mapapansin mo, biglang muntik na ako. Hindi mo piling sabihin, ikaw yun, magaling ako. May nag-guide sa iyo, iningatan ka ng Panginoon. Baga nandun yung protection ng Diyos. Si Kuya Lito, nung siya ay bumangga dun sa sino nag-ingat sa kanya? Ang Diyos. Kasi maaaring lumusot na siya ron. At maaaring mahalatak na siya ng pagbagsak niya. Pero, hindi po nagkulang ang Panginoon. Ang Diyos ang may-ari sa atin. Kahit po anong ganda mo, anong talino mo, pag walang binigay na wisdom, at hindi inayos ng Diyos ang kaisipan mo, wala pong pakinabang. Kahit gwapo ka pa, kahit maganda ka pa. Pero po ako isang video panood sa video lang. Nandiyan, Paul. Mas matanda ka sa nanay mo. Oo, barangay mama. Oo, gano'n. Diyan. May ID. Oo. Hindi na siya nakapag-aaral. Wala yung paparang ko eh, patay na. Patay na. Nilagay sa rin. 17. 17 ka na? Eh, yung mama mo, ilang taon na mama mo? 12. 12. Oo, diba? Mas matanda ka sa nanay mo. Oo, barangay mama ko eh. Oo, gano'n. Oo, may ID yan. May ID. Oo. Hindi na siya nakapag-aaral. Wala yung paparang ko eh, patay na. Patay na. Nilagay sa rin. Okay na. Eh kung ganyan ang isip mo, kung ganyan hindi ka binigyan ng Panginoon ng katalinuhan, subukan mo kaya may makausap kang ganyang tao. Ano ba sasabihin mo? Di ba? 17 siya, nanay niya 12. Wala na kasi ang tatay namin, patay na, nilagay sa rin. Di ba? Pag ganun mga sagot sa'yo, hindi ka kinumpleto ng Panginoon. Di ba? May mga tao na ang lalaki ng katawan pero walang nagagawa. Pero mayroong lumpo na tagapagpayo ng buong Pilipinas. Si Apolinario Mabini. Alam po ninyo, kaya nga sabi ng Panginoon, malakas ang espiritu, mahina ang laman. Kasi po, pag tayo'y malakas, ang ating espiritu, may karamdaman ka man, kaya mong maglingkod sa Diyos. Amen. Pero kahit anong laki ng katawan mo, kahit ikaw ay sintaas pa nito, ang muscle mo, laki ng drum, pero wala ang presensya ng Diyos sa iyo, hindi mo kayang magpuri sa Diyos. Pag kumplito po ang ating spiritual na kalakasan mula sa Panginoon, kumplito po ang ating pagkatao. Maliit lang po ang utak ng tao at anytime piling masira, piling mawala pag wala ang proteksyon ng Diyos. Tayo po ay hindi kapakipaginapan. Kaya habang kaya po natin ipagamit sa Diyos ang ating katawan, ang ating kakayanan, ang ating talino, ang ating lakas, ibigay natin sa Kanya. Kasi magbibigay siya ng wisdom sa iyo. At hindi siya magkukulang sa lahat ng iyong pangailangan. Ibibigay at ibibigay ng Diyos yan. Kaya nararapat lang na siya ay sundin natin at mahalin natin ang Panginoon.
Dahil siya po ang nagbibigay ng lahat sa atin. Ang sabi po ng Nahum chapter 1 verse 7, ang sabi po dyan, ang sabi po dyan sa Nahum chapter 1 verse 7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Pag nananalig ka sa Kanya, aalagaan ka ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon. Pati yung kagandahan mo, iingatan niya ng Diyos. Hindi magkakabiglat ang napakagandang mukha mo. Pagagandahin niya ng Panginoon, pagagandahin niya ang buhay mo, aayusin niya ang pamilya mo, ibibigay niya lahat ng pangailangan. Ganun po mabuti ang Diyos. Ang sabi niya, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Inaalagaan po tayo ng Diyos. Bakit nananatili tayong malakas? Bakit nananatili tayong buhay? Bakit nananatili tayong nangangarap? Para sa ating pamilya, kasi nasa iyo ang protection ng Diyos. Iniingatan at iniingatan ka ng Panginoon. Bakit ka iniingatan ng Diyos? Kasi mahal mo siya. Mahal mo siya. Kaya iingatan at iingatan ka ng Panginoon. Diyos ang ating tagapagtanggol. At siya rin po ang ating tagapagturo. Tinuturuan po tayo ng Diyos. Meron tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin. Meron tayong mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo alam. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kaalaman. Itinuturuan tayo ng Panginoon. Hindi mo ito alam gawin, tuturuan ka ng Diyos. At yung pagtuturo po ng Panginoon, ilalagay ka sa isang bagay. Halimbawa, gusto mong mag-business, di ka marunong. Bibigyan ka ng Panginoon, panulugihin ka muna. Mga 3 beses kang nalugi, saka ka nagtatagumpay. Kasi tinuturuan ka ng Diyos. May itinuturo ang Panginoon. Binibigyan ka ng Panginoon ng... kasi ikaw ay nagkamali, doon mo malalaman pag ikaw mismo. Actual ang Diyos magturo eh. Ibibigay ng Panginoon sa iyo yun at yun ang gagamitin mo para ikaw ay magtagumpay. At ang sabi po sa awit 25 verse 5, Diyan po. Ang sabi po dyan, awit 25 verse 5. Ang sabi po dito, turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa buong maghapon, ikaw ang inaasahan. Siya na po sa lahat ng oras sa atin. Siya na po ang nagtuturo, siya ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. And sabi niya, turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa buong maghapon, ikaw ang inaasahan. Pag yan po ang nasa puso mo, yan ang nasa isipan mo, hindi ka titikalan ng Diyos. Hindi ka ititikalan ng Diyos, Panginoon. Lagi ka niyang aakayin, lagi ka niyang gagabayan, lagi ka niyang puputiktahan. At magmamalay ka na lang, mamamalayan mo na lang, maganda na ang buhay mo. At hindi mo rin talaga totoong alam bakit nangyari yun. Bakit lahat ng transaksyon mo yung nangyayari? At bakit parang ang bilis ng proseso ng pag-angat mo sa buhay at ang gaan sa buhay ng iyong ginagawa? May mga taong dumarating sa iyo para tumulong. May mga taong nag-i-encourage sa iyo para gawin mo. May mga taong ginagamit ng Panginoon para magawa mong lahat ang dapat mong gawin at binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon at araw-araw kang nabubuhay sa presensya ng Diyos. Kaya po nagagawa natin ito, nagtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Dapat lang natin siyang mahalin.
dapat lang natin siyang gawa ng kabutihan. Gawin natin ang kabutihan ang Panginoon. Yung pagmamahal niya sa atin, pag-ibig niya sa atin, suplian natin ito ng kabutihan. Pagmamahal natin sa Kanya. Ang sabi sa awit 26 verse 8, ang sabi doon, mahal ko si Yahweh, ang templo mong tahanan sapagkat naroon ng iyong kaluwalhatian. Napakahalaga po pala na tayo ay pumupunta at narito sa Kanyang templo. Doon mo makikita kung ang pagmamahal, kasi hindi mo pwedeng bigyan ng pera ang Panginoon kasi mapira siya at hindi mo siya nakikita. Pero meron siyang templo na pwede ka maglaan ng panahon para dito. At pag ginagawa mo ito, inaayos mo ito, talagang ikaw ay inaayos din ng Panginoon. Di ba pag ikaw ay may gustong gawin at mayroon kang ilutusan at hindi ginawa, diba may sinabihan ko si Jojo, sabihan mo si Ian, tulungan ka dito. Pag hindi siya tinulungan ni Ian, hindi naman si Jojo ang magtatampo kay Ian. Kasi inutusan ko lang siya. Ako siyempre. Kasi ako ang nag-utos. Pag may pinapasabi ang Panginoon sa akin, hindi ako ang magagalit sa inyo. Yung nagsasabi sa akin, yung nag-uutos sa akin. Sabi nga ni Moises sa kanyang salita, kada suwayin niyo ako, kada sumuway kayo sa akin, hindi ako ang sinusuway niyo. Sino ba naman ako? Para suwayin niyo. Ang sinusuway ninyo ay ang Diyos, hindi ako. Totoo po yun. Lahat ng sinasabi ko, hindi ito para sa ako ay igalang niyo, ako ay respetuhin niyo. Sundin niyo lang yung pinapasabi ng Panginoon. Sino ba ako para igalang o respetuhin? Ang Diyos lang po ang kagalang-galang. Hindi ako nag-aangkin ng anong klaseng karangalan basta't maibigay lang sa Diyos sa Kanya ang credit ng lahat ng aking ginagawa. Siya ang dapat papurihan. Siya ang dapat, kasi ako'y ginamit lang ng Panginoon para sa Kanyang mga inihan, para sa Kanyang mga pinili. Ako'y isang alipin, kagamit-gamit, at ang ipagagawa niya sa akin, yun lang ang aking gagawin. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran ko siya ng buong puso. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po, napakabait sa atin. Amen. Kaya pag tayo po ay ginamit ng Panginoon, magpasalamat tayo, magpuri tayo sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi may reward po na binibigay ang Panginoon. May reward po na binibigay ang Panginoon sa bawat Kanyang tinawag. Bawat tinawag ng Panginoon, mayroon pong reward ng Diyos. Pag siya po ay ating sinusunod, makikita po ng Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya. At dapat maging matatag tayo. Maging matatag tayo sa paninindigan natin sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sana po maging matatag tayo sa paninindigan natin sa pagmamahal natin sa Diyos. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay hindi po 5 years, 10 years, 20 years. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay habang buhay. Wala po itong retirement. Kaya nga pag ikaw ay tumanggap ng gawain mula sa Panginoon, gawin mo ito at ibibigay ng Panginoon ng pangailangan. Ay kung gamitin ka ng Panginoon ng 200 years, yun ang gusto niya eh. Di ba? Kung may pinagagawa sa iyo ng mas malaki pa, yan lang ang gagawin mo. Ang Panginoon lang po nakakaalam. Kaya pero pag tayo po'y tapat na naglilingkod sa Kanya, at tayo ay mayroong paninindigan, kasi mahirap po pag wala tayong paninindigan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Isang pagsubok lang, isang nagdaan lang na kaunting tayo po ay mawawala sa church. Kasi po, kailangan po natin ipaglaban ang pagmamahal natin sa Diyos. Bakit ang mag-asawa tumatagal? Ang mag-asawa naman dami rin pagsubok, di ba? Pero bakit sila tumatagal? Kasi nanatili yung pagmamahal. Oo, nag-awa yan. Meron nga akong kilala eh. Talagang bukol-bukol pa eh.
Pero tumanda na hanggang ngayon sila nagsasama. Kasi ang pangako niya nung sila'y kakasal, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang buwan at bituin. Yung pala yung bukol at istar-istar ang binigyan. Pero hanggang ngayon nagsasama at masaya. Masaya sila. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, gawin po natin yung tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Sabi sa awit 31 verse 24, ang sabi po dyan, magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Magpakatatag tayo. Tibayan natin ang ating mga loob. Huwag masyadong madamdamin. Nasabihan lang, ang buhok. Bakit ang buhok ko ngayon parang hindi maayos? Hindi magandang pagkasuklay. Ayaw ko na magsimpan dyan si sister kasi ano ba yung tao niya? Kung ano na sinasabi sa akin. Yung maliliit na bagay lang. Hindi ka ata naligo. So may mga bagay po na napakaliliit pero yun ang ating binibigyan ng pansin. Para yung isang tao na pumasok sa isang napakagandang lugar. Pagdating sa guard, sabi niya, pili kang pumasok dyan, tingnan mo yung lahat. Kasi ang sabi doon sa lugar na yon, lahat ay ginto. Pati bawal ginto. Kaya gusto niyang pasukin. Kung pumasok siya ron, binigyan siya ng isang kutsara ng guard. Sabi niya, sige, dali mo yung kutsara nilagyan ng mantika. Sabi niya, dapat hindi yan matatapon. Pagbalik mo rito. Kasi pag natapon yan, magbabayad ka. Kaya nung umikot siya ron, doon na siya nakatuon sa kutsara na may lamang mantika, ang hakbang niya ay dahan-dahan, wala siyang nakita kahit ano sa paligid niya. Hanggang siya bumalik doon, naingatan niya yung mantika, hindi natapon paglabas niya. Anong nakita mo? Wala. Kasi binigyan ako ng mantika, hindi doon na ako nakatingin. Kung minsan po, sa maliit na problema, doon tayo nakatingin. Hindi natin nakita yung ginawa ng Diyos sa buhay natin na napakalalaking bagay at napakagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Hindi tayo naroon nakatingin tayo doon sa maliit na problema ang binigay ng mundo. Doon tayo nakatingin, hindi doon sa pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin makita. Kasi nakatingin tayo doon sa pagpapala sa iba. Kung minsan kasi, sana kung sa akin lang sana nangyari yung ganyang karaming sasakyan, sana magagawa ko rin ito. Kung sa akin sana yung talino ni Brad, kaya ko rin gawin ito. Kasi nakatingin tayo sa iba. Kung anong meron sila, dapat nakatingin tayo sa Diyos para bigyan tayo kung anong kailangan natin. Amen. Marami po ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Magsisimba ako, nagsimba si engineer. May mga ganun. May tinitingnan. Pag ganun po ang ating paninindigan sa paglilingkod sa Panginoon, darating ang panahon, mawawala ka sa Diyos. Pero pag ang paninindigan mo sa paglilingkod nakasentro sa Panginoon, lalago ka at makakamit mo yung gusto. Ibibigay ng Diyos yan. Tandaan ninyo lahat ng hinihingi natin sa Panginoon, puso mo lang ang tinitingnan ng Diyos kung ibibigay na niya sa iyo. Pag ito po ay ating talagang pinanghawakan, ibibigay ito ng Diyos sa atin. Ibibigay ng Panginoon. Yan po ay aking napatunayan na sa aking buhay. Na pag ako'y may kailangan, talaga pong binibigay agad ng Diyos. Ako, ugali ko na pag ako ay may blessing, hindi ko na pinatatagal sa kamay ko. Binibigay ko na agad sa gusto kong pagbigyan. Kasi gusto ko yung tuloy-tuloy lang ang blessing. Binibigay naman ng Panginoon. Ibinibigay naman ng Diyos. Sa ating pong pagtunay na pagpaninindigan sa pananampalataya natin, bigay po natin ang diyo ang pagmamahal natin sa Diyos. Amen. At tunay na pag-iingat ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Iingatan tayo ng Diyos. Yung pag-iingat na hindi mo kayang gawin, gagawin ng Diyos sa iyo. Kasi hindi lang ikaw ang iingatan niya, ang buong pamilya ninyo, pati ang hanap buhay mo lahat. Kaya nga napakasarap pag ang kasama mo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Amen.
magkakaroon po. Kaya nga sabi ng Panginoon nung panahon na uunawi ng Sodoma at Gomora, kung meron pa Lord na sabi ni Abraham, na 50 mabubuti dyan, uunawi mo pa. Hindi na. Hanggang sa pinakahuli, 10, hindi na. Napakapalad sa isang lugar na mayroong Kristiyano. Amen. Kasi tayo yung asin at ilaw ng sanlibutan. Sa tingin mo ba yung ilaw, halimbawa, nahulog yung salamin mo. Sa tingin mo, pag binuksan ito ang ilaw, ang tatanlawan lang yung salamin? Hindi. Lahat doon maliliwanagan. Kaya yung ginagawa mo, huwag kang manghinayang na patuloy kang maglingkod sa Diyos. Kasi yung mga tao sa paligid mo, nasasakop sila ng liwanag mo. Amen. Bakit ka manghihinayang sa lakas na iyong ibinubuho sa paglilingkod sa Panginoon, samantalang ang daming nakikinabang doon sa biyaya na ginagawa mo yun? Ano kung galit sila sa iyo? Sabi ng Panginoon, love your enemy. Ano kung galit sila sa iyo? Ang mahalaga, nagliliwanag ka sa lugar na yun. Nakikita ang pagiging asin mo at ilaw ng sanlibutan ito. Inilagay tayo ng Diyos dito para makita sa atin ang presensya ng Panginoon. Hindi po tayo dapat maitanyag. At alam mo, pag nasa iyo ang presensya ng Diyos, patuloy kang iaangat ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ng ginamit ng Diyos, inangat niya ang buhay. Binigyan niya ito ng pag-asa at nakilala sa paglilingkod sa Panginoon. Pag tayo po ay ginamit ng Panginoon, bibigyan ka rin ng pag-asa ng Panginoon. Mababanggit at mababanggit ang pangalan mo sa bawat lugar. Tayo po ay tinakda ng Panginoon para kagabit-gabit sa Kanya. Sa ating paglilingkod, maging tapat po tayo at tapat na tapat ang Diyos na tayo iingatan. Napakahigit pong pagpapala ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi po sa mga awit 31 verse 19, kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa iyo'y gumagala. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Hindi po basta ang pag-iingat ng Diyos sa totoong nagtitiwala sa Kanya. Nagtamling na lahat pero okay lang. Diba? Marami pong ginagawang himala ang Diyos sa atin. Alam niyo ba na yung himala nung una, mas maraming himala ngayon na binibigay ang Panginoon. Mas maraming himala ang binibigay ang Panginoon ngayon sa panahon natin. Hindi mo na lang napapansin. Bakit kumakain ka maghapon, hindi ka naman nagtatrabaho? Hindi mo napapansin kasi ordinaryo may nagbibigay na tao sa iyo. Pero yun ay isang himala ng Diyos sa iyo. Bakit nangyayari yung bagay na yan? Bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Bakit nakakarating ako sa lugar na yun, wala naman akong gastos? Nakakapunta ako kung saan. Wala naman akong talagang totalin na income na pinagkikitaan. Pero bakit nagkakapira ako? Ang dami pong himalang ibinibigay ang Panginoon sa atin. Hindi na lang natin napapagpasalamatan kasi akala natin ordinaryo ang nangyayari. Akala mo ordinaryo lang na nangyayari sa buhay mo. Pero ang totoo, mga himala ng Panginoon ay binibigay sa atin. Sabi ko nga, Lord, salamat Panginoon. Tulad ko, nabubuhay ako na sa presensya ng Panginoon. Doon ako umaasa sa Panginoon sa lahat ng mga pangailangan. Lord, salamat. Talagang, siguro nga, mga next month, makakapunta pa ako ng Puyo, libre. Makakapasyal pa ako kasi gagaling ko yung sasakyan. Magdadrive pa ako pa Puyo. Diba? Sabi ng kapatid ko, punta ka doon, Kuya. Sabi niya, pag pumunta ka sa akin, libre ang pamasahe mo pag-import, 5,000 adi ka pa. O, galaw mo yun? 5,000 adi para ako sa kanya. Pag pumunta lang ako doon, ay kung sabi ko, mga 1 week lang, 35 lang yun, sabi niya. Mag 2 weeks ka na, parang marami-rami ka pa pag-uwi mo. Ganun. Galaw mo yun, mayroon na agad ganun kontrata. Hallelujah. Alam mo, yung kapatid ko na yun talagang at ibang klase yun. Pag nung kami dumaan kami sa Jollibee, may nagtitinda. Matanda na to. Binilan niya agad. Yung bata ay hindi ka, bata ka pa. Lahat ng bumibili pala sa kanyang tindahan at matanda, may pag-senior na, may libre isang piste. Tsaka sabi niya, lahat ng tindira ko kuya, talagang kinasabihan ko yan.
lahat ng matandang magbili dito, bigyan niyo ng pasobra. Lahat ng matatanda. Ganun talaga siya. Sabi niya talagang ang pagpapala talagang pag ano yung ginagawa natin. Talagang pag pumunta yun dito, sigurado yun, maya-maya na lang ang bigay sa iyo. Ganun ugali niya. Kaya ang sarap maghatid sa kanya eh. Diba? Kaya si Paul, pag naghahatid ako, sumisingit eh. Talagang, hindi, ganun siya, yung pagpapala, sabi niya, pinagpala naman talaga. Sabi ko, yung iyo bang yung negosyo mo, yung mga ilan na baka niyo. Sabi niya, kuya, yung aking stock ng mga paninda, nasa 8 million na. Kaya araw-araw, talagang kumikita kami ng sapat-sapat din naman. Kaya sabi niya, pumunta ka ron, 5,000 a day ang ibibigay ko sa iyo. Sabi ko, wala kang overtime yun. Ay sabi ko, kung mag-overtime ako, well, ang Panginoon po sa taong papagbigay, lalong pinagpapala. Yes. Kaya sabi ko, Lord, salamat Panginoon, makakarating pa ako ng puyo. Talagang ang Diyos po, hindi po magkukulang pag tayo po ay tapat maglilingkod sa Kanya. Si Dudoy niya, pinapupunta ron eh. Sabi niya, sagot ko na yung pamasahe. Back and forth. Baka hindi ka lang binanggit doon, baka may araw ka rin siguro doon. Hindi na lang napamigay sa iyo. Si Carlito, sinabihan din eh. Pinapunta ka sa amin. Ako nang bahala sa pamasahe mo, back and forth. Nagkakaya talaga siya. Paano kami ni Pastora? Ay sigurado pag pumunta tayo ron, 100% yun. Kaya si Dudoy may trabaho eh. Grabe po ang Panginoon pag tayo po ay marunong magbigay. Kaya sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, gamitin natin yung puso. Yes. Gamitan natin ang puso ang paglilingkod sa Diyos. Lagay natin sa puso natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi po tayo mananatili na ganito ang buhay. Iaangat tayo ng Diyos. Praise God. Iaangat at iaangat tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, pag binigay mo yung mga pagpapala sa amin, hindi ko na talaga hangad yung, gusto kong magkakaroon ng malaking pera, pero hindi ko hangad na ito ay para sa akin lang. Abay, siyempre, ang unang makikinabang tayo. Alam ka naman nasa labas. Di ba? Papayag ba ako na meron ako, tapos yung kasamahan ko wala? At least saka hindi papayag ang Diyos na baka kunin sa iyo. Di ba? Kasi kaya ka naman bibigyan ng Panginoon dahil meron kang mabuting kalooban. Kaya salamat sa Panginoon. Sa ating pong pagmamahal sa Panginoon, sabi nito, mahalin natin, sundin natin ang Diyos. Pag ginawa po natin yon, at hindi po natin magagawa yun pag wala po ang puso natin. Ang sabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Pag ang Diyos po ang ating kayamanan, naroon sa Kanya ang ating puso. At pag siya po naroon ang ating puso, yung kayamanan ibibigay lang ng Diyos sa atin. Ibibigay at ibibigay lang ng Panginoon sa atin. Hindi po magkukulang ang Diyos sa pagbibigay niya sa atin. Salamat po sa kanyang mga salita sa umagang ito.